Usapan natin ngayon, ito po, no? Ayon po kay BP Sara, out na po. Hindi po kasama sa legal team o sa defense team ni Pangulong Duterte si Attorney Harry Roque at saka si dating ES Medialdea. Yan po, pag-usapan din po natin, ito po yung mga update na sinabi po ng Chief Legal Counsel ni Pangulong Duterte, si Kaufman, Nicholas Kaufman. Malakas daw po, matindi po ang kumpiyansa ng ating defense team na ma-acquit si Pangulong Duterte. Yan ang magagandang no? Defense team talagang very confident po na ma-acquit. Isa pa po sa pahayag, hindi po masyadong madaldal to, no? Talagang sinasabi niya naman na pinagkaitan daw ng karapatan sa Pilipinas si Pangulong Duterte. Maraming magtataka, bakit si Harry Roque, si Medialdea, very obvious po, no, na talagang hindi na po maisasama sa medical team kasi alam niyo naman, kamakailan lang po dahil na rin sa health reason, no? Pero malaki po ang pasalamat natin kay ES Medialdea dahil siya po talaga yung kasama na kaibigan ni Pangulong Duterte. Sabi nga ni Robin, kaibigan hindi nang iiwan, no? Kahit po alam na natin na meron din mga karamdaman na si ES Medialdea sa kanyang kalusugan, talaga pong inalalayan, no? Tumayong abogado nung wala pa pong nagre-represent kay Pangulong Duterte. Kahit po sabihin na natin na parang hindi naman napilitan, no? Talagang kinakailangan talaga, alam naman natin diyan sa ICC, hindi po ubra diyan yung no, yung mga hindi veterano ng ICC. So, maraming salamat sa paglilingkod. Maraming salamat ES Medialdea. Ngayon po ang update po kay ES Medialdea, okay na po siya. Nasa pangkaraniwang kwarto na lang siya ng ospital, kaya nagpapagaling na lang. Para na rin po sa kalusugan ni ES Medialdea, minabuti na po ni BP Sara. Ayan po, ganyan po ka-decisive si BP Sara na para matutukan talaga yung depensa, no? Pero ganun pa man, natutuwa tayo, no? Kahit papano yung unang araw, yung pre-trial, ay naimarka agad ni ES Medialdea yung sa tingin niya ay paglabag sa karapatan ni Pangulong Duterte. At yan po ay nakalagay na yan. Yan po ay kinaptured na ng international media. Nakatutok na po yung international media. Marami nagsasabi bakit sinabi yun ni Medialdea. Marunong po ang Team Duterte, pati po sa naalam nila na ito ay political, no? Alam nila na itong pagkakaso sa ICC ay political in nature, kaya tinapatan lang sila ng politika nito ni Medialdea, no? Kahit po sabihin natin na hindi naman naka-apekto yun, malaking epekto po yun pagdating po sa international media. Yung pronouncement na yun na si Pangulong Duterte ay hindi nakamit yung mga karapatan niya bilang Pilipino nung siya po ay hinuli rito sa Pilipinas. So nakakatuwa po, maganda talaga yung papel ni BP Sara, no? Hindi lang po siya naroon para magpa-star, hindi lang po siya naroon para mag-appear sa mga press con. Talagang si BP Sara po ay naroon para buuin yung legal team, no? So siya na rin po ang nagpasya. Mukhang hindi po natin alam kasi tinanong po si si Harry Roque kung ano masabi niya, no comment daw eh.
Hindi siguro in-expect ni Harry Roque na hindi siya ma-include. Okay, si Harry Roque naman po, ang dahilan naman po ni BP Sara, kaya po hindi isinama sa legal team ni ni Pangulong Duterte, ay dahil na rin po sa sarili nitong mga kinakaharap na problema, no? Ayon nga kay BP Sara, nagpahayag po si Attorney Harry Roque na siya po ay magsisik ng asylum sa the Netherlands. So yan po ay legal na usapin, nakakaharapin. Ayaw, sabihin man ni Roque na baliwala lang sa kanya yung pag-apply niya na yun. Pero alam po ni BP Sara na malaking usapin po yan dahil paano yan pag mga personal na kailangan humarap si Harry Roque. So minambuti na po ng ating Vice President na hindi na po isama dahil magiging busy rin po si Harry Roque sa kanyang mga sariling legal. At saka tama rin po yun, no? Tama rin naman po, kung sa akin lang po, tama rin po yun kasi tignan nyo po yung mga media dito at saka yung mga pro-Duterte vloggers. Sino po ang binabanatan? Si Roque. Hindi na po kumbaga, lahat sila, pati si Yusek Claire, no? Pati po si Tita Claire, binabanatan si Roque. Imbis na, ang sa akin, tama yung desisyon ni BP Sara na hindi na siya i-include. No? Dahil, nakita nyo naman, may sarili po siyang mga problemang legal na wala naman pong kinalaman sa mga Duterte. Pwede nating masabi na kaya siya nililigal dahil malapit siya sa Duterte, di po ba? Pero iba naman po yung iba naman po yung mga kinakaso sa kanya, mga pogo. Alam ko po ang pangunahin niyang kinakaso sa kanya, pogo eh. Kaya hindi na po kinakailangan ng Duterte, no? Hindi na po kinakailangan ng mga Duterte ng mga distraction, lalo na po sa depensa. Kaya makikita niyo po yung future president ng Pilipinas, si Sara Duterte, kung paano po siya magdesisyon, no? Ganyan po siya, very decisive. Sa tingin niya, hindi makakapokus si Roque sa defense team, kaya minabuti niya na kumuha na. Tsaka isa sa mga qualification ni BP Sara, yung talagang veterano sa ICC. Ito nga po si Kaufman, talagang malupitan na po yan pagdating po sa ICC. Okay. So, tapos limitado pa po. Limitado pa po yung anong tawag dito? Limitado pa po yung mga slot para sa ICC defense team. Hindi po pwedeng, hindi katulad dito sa Pilipinas, paramihan eh. Doon po, limited lang kung ilan lang yung po pwedeng ipasok bilang ICC.